Hello sa inyo lahat and welcome sa aking YouTube channel. At kararating lang natin galing work, 5 o'clock na ng hapon. At ngayon, magmimerenda muna tayo kasi gutom na ako. Although nagbabawa naman ako. At ngayon naisipan ko mag-vlog habang nagkakape. Tayo mag-usap. Wala lang, gusto ko lang mag-vlog. Pag-usapan ng mga buhay. OFW. Habang tayo nagkakape, pag-usapan natin yung mga bagay-bagay, mga sa trabaho, basta about dito sa pagiging OFW habang tayo nagkakape. So yan, meron tayo ditong leftover na cake. I think last week pa to nung birthday ko. Kasi kami na naman dalawa nang kumakain, ito yung asawa ko. Balikan ko kayo mamaya at timpla lang ako ng aking kape. Yan, ito yung ating kape. Masarap ngayon, magkape kasi malamig pa yung weather dito. Sobrang lamig pa. Kaya kapag yung umalis ako ng bahay, mga 4:40 ng umaga, sobrang lamig. Kasi yung schedule ko kasi sa trabaho is alas 6 ng umaga. Kailangan ko pang mag-travel kasi medyo malayo-layo yung pinapasukan ko. Approximately mga 1 hour and 30 minutes. Ganun siya ang biyahe. Before nagta-transport ako, kumbaga na meron akong transport na binabayaran. Kaya lang sabi ko, magbas na lang ako kasi mas gusto ko magbas kasi masawa ko yung oras. Sabi ko nga kanina, sabi ng kakapit tayo, may kwentuhan, buhay OFW. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, sabi ko kanina, isa akong OFW dito sa Bahrain. Simula pa noong 2014. I think April 27 yun na nakarating ako dito, nung tumapak ako dito sa Bahrain. And up to now, na hindi ko ma-imagine na aabot pala tayo ng 10 years. Nang dating, plano ko lang is maka 2 years, pero yung 2 years, nadagdagan, humaba siya ng humaba. At doon sa 10 years na yun, napakarami kong mga karanasan na hindi ko makakalimutan sa trabaho, sa mga katrabaho, sa environment dito, sa culture, lahat. Sobrang ang dami kong mga pinagdaanan na kung isa-isahin pa natin ay medyo matagal tong vlog na to. Pero kung gusto niyo kung ikwento yung mga experience ko, comment down below kung gusto niyo. Naranasan ko rin dito magutom ng 1 week, maubusan ng pagkain, maubusan ng budget. Pag-usapan natin sa trabaho, kasi yun naman yung sinadya ko dito talaga is yung trabaho. At sa mga hindi nakakilala, nagtatrabaho ko sa isang supermarket way back 2014. Simula ng 2014, hindi ako lumipat ng klase ng trabaho ba. Pero marami na ako mga pinagsalin-salinan na kumpanya. Ang una kong company is yung Giant, yung Fucom. Sila yung nag-hire sa akin sa Pilipinas. Sila yung dahilan kung bakit ako nakarating dito sa Bahrain. Pero nagstay lang ako doon siguro mga 1.5 years kasi parang anong nangyari? Parang nabili yata ng yung pangalawa kong company, which is yung Carrefour. Nabili nung Carrefour yung company ko dati. Kaya, anong nangyari? Parang nabsorb lang kami. At tumagal ako doon sa Carrefour, I think, 2024 na ngayon. So, 2021 yata ako nag-resign doon. Ito naman pinagtatrabaho ko ngayon, which is, ganun pa rin, supermarket pa rin. Pero, same pa rin department, kaya lang magkakaiba na ng mga tasks. Kumbaga, yung trabaho ko ngayon, kung i-compare ako sa dati kong inalisan, sobrang malawak, sobrang malaki yung pagkakaiba. So, yun, kasi may nagtatanong sa akin,
Kasi nga, na-vlog ko dati to, yung nakuha ko yung settlement ko. That time, gusto ko sana siyang i-discuss, kaya lang medyo parang confidential kasi. Pero, para lang kayo magka-idea, kasi minsan kasi iniisip kasi ng mga tao, kapag nag-abroad ka, mayaman ka na, tapos pag nag-resign ka at nakakuha ka ng settlement mo, malaki yung nakukuha mo. Pero based doon sa aking disclaimer lang, kakaiba kasi talaga ng sweldo, hindi naman tayo pare-pareho ng sweldo. Pero based sa aking experience, sa loob ng 8 years, magi 8 years yata, sa 8 years, going to 8 years, hindi ganun talaga kalaki yung nakuha ko na settlement. So, disclaimer lang ha, based lang sa akin sweldo. Kasi alam ko magre-rely siya sa based ko ano yung sweldo mo. That time, magkano nga ba nakuha ko? I think umabot siya ng, ito na, tingnan natin sa cellphone kasi sinave ko siya. Ayan. So, umabot ako yata ng 1,400. Ayan yung cheque. Basta yun yung cheque. Yan yung cheque. Pinicturean ko siya kasi remembrance ko. So, ang naging settlement ko lang noon is 1,400. Noong 2022 yun. Pero kung i-convert mo yung pera noon sa ngayon, syempre malaki rin difference. Ang palitan yata ngayon is 148. So, kung i-convert mo yung 1,400 sa 148 pesos, so, siguro, abot tayo ng 200,000 pesos. Pero, worth it ba yung 200,000 pesos? Ano ba yung mga ginawa ko doon sa pera ko yun? So, siguro ang ginawa ko noon panahon na yun, talagang malaki yung factor na itinabi ko, isinave ko yung pera na yun. Kasi parang sinecure ko din yung pera na yun para kahit pa paano, may mapapuntan yung ating pinaghirapan sa loob ng 8 years. And then, nag-ano pa ako nun nag-share din ako sa family ko. Tapos, bumili ako ng mga gadget. Bumili ako ng souvenir. Kasi, deserve ko naman yun. Kasi, pinaghirapan naman natin yun. Pero kung tako tatanungin, hindi siya enough. At kung that time, kung nag-settle ako sa Pilipinas, tapos yun lang yung dala-dala ko, imagine 200,000 pesos, yun lang yung dala-dala ko, parang saglit lang yun. Saglit lang yun. Sabi ko sa inyo, hindi talaga totoo na yayaman ka pag naging OFW ka, na mayaman ka. Talagang bawat sentimo, talaga paghihirapan mo, bawat yung sasahurin mo, talagang pinaghirapan mo. Kaya talaga, dapat talaga maging wise tayo talaga sa pera. And by that time, buti na lang talaga naging wise tayo na isinave natin sa bangko. So, yun lang for now. Salamat sa panonood. Don't forget to subscribe and click the notification bell. Basta comment lang kayo para may mapag-usapan tayo. At ating sasagutin, lalo na doon sa mga gusto mag-abroad, sa mga tips na gusto niyo malaman, feel free. At based sa aking knowledge, sa aking sasagutin. So, yun lang. Salamat! Bye-bye!